Hi guys, this is Kay. In this video, we will talk about the Hyconose thread lift. Bakit nga ba? Ano ba yung mga dapat nating malaman? And then, we will talk about my experiences after ko magpa-Hyconose thread lift. First question is, bakit nga ba ako nagpa-Hyconose thread lift? Siyempre, it's a very common answer na we all want to boost our confidence, and the first very reason is mataba kasi yung dito ko talaga. Itong area na to is mataba talaga. So, sabi ko, hindi ko ata kayang mag-vlog or parang wala talaga akong confidence sa sarili ko. So, nag-try ako mag-hyco. Naglakas loob ako magpa-hyco talaga. And then, nag-search ako kung saan pwede, kung saan maganda. Kasi, ang gusto ko lang talaga naman na mangyari dito is mawala yung parang taba dito ito, yan. Ang taba kasi nito, as in ang taba. So, sabi ko, baka madaan siya sa hyco. Tapos, kaya lang yung naging resulta niya after 6 months. Ayan na siya. Okay naman siya. Ayan. Okay naman. Kaya lang, yung gusto ko talaga na as in parang medyo mas okay pa dito is hindi naman siya talaga na achieve. Kasi sa totoo lang is may bridge naman talaga ako dito kasi may father side or even my sister, mga cousins, magaganda talagang ilong nila. So yung sa akin lang yung medyo sumablay, talagang may bridge ako dito. Pero itong ilong na to, itong banda dito, ko alam kung anong tawag dito, is mataba talaga siya. Pero yung result pa rin naman niya, after 6 months na to, nagpa-high ko kasi ako last March, Jan, Feb, April, May, June, July, August, September, so October na, 7 months na din, after 6 months na. Okay naman siya, maganda pa rin naman yung dito ko, kaya lang, bumabagsak pala siya. Hindi siya katulad nung umpisa na parang point, as in talagang mapapansin na, ay, nag-iba yung ilong mo, parang nawala yung dito, yan, parang tumangos or parang nagpa-rhinoplasty ka. Ayun. So, dito naman tayo sa experiences ko before and after. Yung una is, hindi naman siya masakit. Ang masakit talaga na may experience mo is yung pagtusok ng karayom or anesthesia sa ilong mo. As in, maluluha ka. Masakit talaga siya, masakit. Tapos, walang halong plastic, walang halong etchos. Masakit siya. Hindi naman siya, pero tolerable na sakit. Tolerable naman na pain, pero masakit talaga siya. And then, after naman na nung malagyan ka na ng anesthesia, wala ka na mararamdamang pain, okay na, as in parang may mga tumutunog lang, kasi kailangan daw na mag-lock yung thread dito sa banda dito daw siya kakapit. So, ayan na ito. So, ngayon, okay na siya matangos, tapos na yung procedure, okay pa naman, hanggang sa makauwi ako ng bahay, mga bago gumabi. Parang a few 3 hours after, ang sakit niya. Promise, masakit siya. Tapos parang annoying dito siya, masakit. Sa bandang ito, masakit dito, tapos masakit dito, or depende siguro sa nararamdaman. Basta yung sinabi ko lang na to, ito yung part na masakit. Yan, ito. Yan, annoying yung sakit na to. Yan, annoying siya. Pero kinabukasan, nawala na rin naman yung pain. So, parang okay na. Pero yung pamamaga niya, naglast siya ng parang 8, 9, or 10 days. Kasi yung ilong ko na to, etong banda dito is mataba talaga siya. So, sabi ko, ba't parang ang tagal niyang parang umimpis. Baka mamaya dahil sa mataba pa rin yung dito ko. Pero, okay naman. Maganda din talaga yung naging result niya. Hindi ko naman madedenay. Ang hindi ko lang talaga na is medyo mataba pa rin siya. Pero maganda siya, lalo na kapag naka-side talaga.
Sa side mo siya makikita. Yan, ganyan. Yan, o yan ito. Yan yung bakas. Tapos, parang yung experience ko day by day na nagdadaan yung araw, parang sabi ko ang tagal, nakakainip. Tapos, sabi ko, parang lumabas yung thread niya. Sabi ko, parang may matigas? Sabi ko, matulis, tapos brown. Nag-worry ako, parang na-frustrate ako. Ang dami kong sinursing, ganito, ganyan. Tapos, nag-chat ako dun sa Facebook page nila na ganito, ganyan. Sabi, wait na lang daw muna mag 1 week. Tapos, ayun nga, akala ko kasi talaga dito, meron siyang lumabas na thread. Kasi, ang dami nagsasabi na baka daw i-decline ng body natin. May mga ganun daw kasing cases or possible cases talaga na hindi siya ina-accept ng katawan natin. So, akala ko thread yun na lumabas, pero hindi naman pala. Parang ano lang siya, yung dugo na natuyo, tapos parang nagkaroon siya ng shape. So, ayun. Tapos, hanggang sa natuklap naman siya, natanggal din. So, okay na. Tapos, saan ako nagpagawa? Sa The Gluta Lounge and Aesthetic Center, Quezon City Branch. Bakit ako nagpagawa doon? Kasi nag-research muna ako kung saan safe. At saka, upon my research, maraming influencer or vlogger ang nagpagawa na doon. Pero doon sila sa parang main branch ng Gluta Lounge. Parang baliwag o nadaanan ko na siya, pero dito kasi ako malapit sa may Quezon City, so dito na lang ako nagpagawa. And then how much? Parang 7,998, basta 8,000 ata. Tapos nagpabook ako sa kanila, nagkaroon ako ng down payment or reservation on that day para ma-close yung slot mo, at kasi hindi ka pwedeng basta lang pumunta doon, dapat nagpabook ka rin. And then, ano pa ba? Basta ano lang, bago muna kayo mag-decide na magpa-high nose thread lift, mag-research muna kayo, mag-isip, mag-desisyon, kasi minsan, baka mamaya nagpagawa ka, tapos pagsisihan mo, make sure na hindi doktor yung gumawa sa akin, but then, they are a licensed nurse. Professional din sila, or what do you call that? Basta yun yung ano ko yung nagimbasehan ko. Kasi dun kasi sa mga doktor na ininquiran ko, medyo pricey. So, nag-try na lang muna ako sa ano. Okay naman siya as of now. Wala namang problem. Okay naman yung ano ko. Sadyang gusto ko pa nga sana magpa-refill, pero wala pa akong time kasi may dalawa akong baby. So, yun lang, and don't forget to hit the bell button, subscribe, para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko about life and experiences. Yun lang. Thank you for watching.